Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Para makaraos sa isang araw, ginawa niyang umaga ang gabi sa pagtatrabaho. Pero mula sa kanyang pagtitinda ng balut, pangangahoy at paglalako ng damit, siya ngayon isa ng milyonaryo. Ang dating taghirap na si Jay, may sarili ng mansyon, malawak na bakasyunan at marami pang ari-arian. At mula sa kanyang pag-asenso, bit-bit ang pamilya from poorness to milyones. Nasabi ko sa sarili ko, napakahirap palang maging mahirap. Sa gabi, nagtitinda ng balot ang batang si Jay. Bunso sa siyam na magkakapatid ng mag-asawang Aquilino at Aurea sa bayan ng Mataas na Kahoy, lalawigan ng Batangas. Ang nanay ko ay isang magtitinda ng isda sa bayang ito. Ang tatay ko ay magkakarga ng niyog. Mula dun sa bangin, tulong-tulong kaming magkakapatid na dadali namin ang niyog. Maaga siyang namulat sa lupit ng buhay mahirap. Nakapanlulumo mang isipin na hindi marunong bumasa. At sumulat ang kanyang inay at itay. Nagsikap maitaguyod ang kanilang pag-aaral. Halos araw-araw, gabi-gabi ang pagtatrabaho sa bukid at kagubatan. Palaging Lunes, tila walang pahinga. Nung elementary ako, tandang-tanda ko na isang pangarap lang, makasali ako sa bandurya. Yung pag-aaral ng paggigitara. Ang tatay ko may dalawang bahay na pinuntahan para ako may hiram ng gitara. Nabigo ang tatay ko. Ang natatandaan ko ay mula gabi, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ako umiyak. Kaya nasabi ko sa sarili ko, napakahirap palang maging mahirap. Palakaibigan, hanggang sa nahalal na Pangulo ng Sangguniang Kabataang Federasyon ng kanilang bayan. Ang sweldo niya rito ay kanyang ipinangtustos sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Hay, sa awa ng Diyos, nakatapos din siya ng kanyang pag-aaral sa kursong Agribusiness Management, Major in Animal Science sa De La Salle, Lipa City. Ilang taon na ang lumipas. Mula sa munting bahay kubo, ngayon, malaki na ang pinagbago ng lahat. Ano ang sikreto ng pag-ikot sa kanya ng magandang kapalaran? Ang sagot, abangan! Mula sa bahay kubong madalas yanigin ng bagyo, nang makaahon-ahon sa hirap, nabili ni Jay ang 200 metro kwadradong loteng ito. Pamilya. Hanggang sa tuluyan na niyang nabili ang 13 ektaryang lupain ito. At nagpatayo siya ng resort kung saan nasa loob nito ang kanyang eleganteng tahanan. Tuloy po kayo. Pagpasok pa lamang sa loob, mapapansin ang mga kagamitan na yari sa kahoy na nara. Ang mga kahoy na ito ay nagpapaalaala sa kanyang kamusmusan nung siya'y nasa kagubatan. May 3 palapag at 7 silid tulugan. Halos mapapansin natin mula sa kabuuan ng bahay ang mga salaming bintana. Kitang-kita ang kalooban ng may-ari ng bahay. Simula nung bata hanggang sa ngayon, baon-baon ko yung pagiging transparent ko sa lahat kong kausap, katransaksyon, at sa mga taong aking nakakasama. Lakas ng loob, tiwala sa sariling kakayahan, at pagiging tapat sa kapwa ang naging hagdan sa kanyang kinaroroonan ngayon. Ingatan natin ang ating pagkatao, maging tapat tayo sa ating kausap, at yun ay isang napakalaking puhunan para makapagtayo ng negosyo. Ang hiniram niyang puhunang pinansyal sa mga taong nagtiwala sa kanya nung nagsimula siyang magnegosyo ay kanyang napalago. Katuwang niya sa lahat ng ito, si Janet, ang kabiyak ng kanyang puso. Naitatagpan niya ang iba pang kabuhayan. May farm, restaurant,
manpower services, garment factory, real estate. Alam niyo ba, 26,000 katao ang nabibigyan niya ng hanap buhay sa kanyang kumpanya. At syempre naman, ang kanyang nanay at tatay na pinagkakautangan ng buhay ay niregaluhan niya ng sariling bahay. Para bagang hindi kami makapaniwala na ito'y amin. Naging hirap namin noon. Hindi mo akalain. Yun na nga ang kanta. Parang kailan lang. Ang mga pangarap namin mahirap marating. Makaraan ng unos, nakamtan naman nila ang karangalan bilang huwarang pamilya sa Batangas. Si Jay Manalo Ilagan, 34 na taong gulang pa lamang ha, isa ng multimilyonaryo. Umaapaw ang grasya, hindi nakakalimot sa kanyang nakaraan. Kaya't ibinabahagi niya sa kapwa na tulad din niya noon na dumanas ng sagad sa kahirapan. Kung may mga taong nangangailangan at sa tingin ko ay dapat silang tulungan, sinishare ko naman yung blessing na natanggap ko. Araw-gabing nagsisikap pagkat may nais na marating sa buhay.